Lipat naman sa Special Fire Guardhouse 7, makikitang nakatambay lang sa kwarto si Shinra. Sa labas may nagsabi namang sila na daw ang bahala sa paglilinis doon, pero may sumagot na wag na daw nilang alalahanin yun. Si Conroe pala ito na nagulat nang makita si Shinra pagkabukas ng pinto. Nang mapansin siya nito, tinawag siya nitong Lieutenant Conroe. Tinanong niya ano daw ang ginagawa nito doon. Hindi ba't okay naman siya? Kailangan daw kasi nitong maglinis doon at nakaharang siya. Wika naman ni Shinra na nakaranas din daw ito ng Adololink at tinanong kung natatandaan niya pa ba ang ginawa nito noong nangyari yun noon. Dagdag niya, pagod na daw siyang umupo lang at maghintay. Oras na daw upang pumunta sa Adola. Lumipat naman bigla ang eksena sa labas, kung saan nag-training ito under Venom Arrow. Habang nakaapak ito sa tiyan niya, napansin ni Venom Arrow na pinanghahawakan pa din ito ang weird strength niya. Aniya, stretch out daw nito ang limbs niya at maging one with the earth. Nakwento naman bigla ni Shinra ang pagtanong nito kay Conroe kung paano mag-perform ng Adololink. Nabanggit na daw ito sa kanya, sagot ni Venom Arrow. Nang tanungin nito kung basta-basta na lang ba daw itong pupunta sa Adola on his own, tinanong pabalik ni Shinra kung alam ba daw nito paano gawin yun. Pero wika nito, not at all daw. Tinanong naman ni Shinra ano pa ang point ng ginagawa nila at hazing ba daw yun uli. Paglilinaw ni Venom Arrow, hindi nagme-make sense sa kanya yun, pero hindi ibig sabihin nun ay wala siyang alam na way. Na-curious naman si Shinra dun. Pinaalala naman ni Venom Arrow ang mga hand signs na nabanggit niya sa kanya noon. Tinanong ni Shinra kung patungkol ito sa rapid na ginagamit niya. Sagot nitong para daw yun sa pagpapalakas ng ki nito sa paa. Pero meron pa daw sa ki higit sa paa niya lang. Nang tanungin ni Shinra ano ang gagawin nito, sinabi niyang buksan niya ang third eye niya. Gisingin daw nito yun at sabi nila, makakakonect ito sa outer space, dimensions at iba pa. Naglalaman daw kasi ng 7 gates para sa ki ang human spine. Ang third eye daw ang ika-6, ang gate sa noo. Kapag nabuksan daw nito yun, sinasabi nilang Magi gising nito ang eye. Usap-usapan din kapag nabuksan na ang 6th gate, then pwede na daw mabuksan ang 7th na nasa taas ng ulo nito upang makita ang seat of God. Sa totoo lang daw, sinabi ni Venom Arrow na hindi siya naniniwala sa mga Diyos. Pero kung ang evangelist daw ay God gaya ng sinasabi nila, at nakita nito ang Adola, then dapat ay subukan niya yun. At dahil na-figure out nito ang super fire, mukhang kaya daw niya ma-handle yun. Naging interested naman si Shinra sa thought na kapag nagising niya ang third eye niya, makakakonect ito sa ibang mga dimensions. Kung makakonect daw ito sa Adola, mahahanap niya ang evangelist at ang mama niya. Habang nakahiga, napatanong naman ito paano niya bubuksan ang gate. Una daw, sinabi ni Venom Arrow na kailangan itong alisin ang lahat ng lakas niya sa katawan. Pakiramdaman niya daw ang earth gamit ang palad niya. Ipikit ang mata at emerge ang spirit dito. Ginawa naman yun ni Shinra. Dagdag ni Venom Arrow, dapat ay maging one with the earth ito at suppress ang ki niya. Siya daw kasi, wala siyang naramdamang kahit ano nang ginawa niya yun at nakatulog lang daw siya. Sinunod naman ni Shinra ang instructions nito, pakiramdaman ang earth, merge ang spirit, become one at matulog. Naghilik na nga ito, kaya tinawag ni Venom Arrow ang pansin niya sabay sabing wag daw siyang matulog. Dagdag ni Venom Arrow, lahat daw ng predecessor niya ay nagagawa yun. Pero siya, inamin niyang wala siyang pananalig. Kaya naman, ang nakuha niya lang ng ginawa niya daw yun ay nice nap. Ngunit baka naiiba daw si Shinra. Sagot naman itong syempre wala daw itong belief. Siya ang God of Destruction, so ang mga tao ang nananalig sa kanya. Ngumiti ito at sinabing pati siya ay naniniwala din kay Captain Shinmon. Hindi naman alam nito ano ang sinasabi niya. Pero ipagpatuloy lang daw niya yun, although maaaring makakuha lang siya ng maayos na idlip dun. Sumunod naman si Shinra dito, habang nagpaalam na Venom Arrow at sinabing mag-shoot muna ito ng dice. Humiga na nga si Shinra at pumikit, pero in the end ay nakaidlip lang itong muli. Sa isip-isip nito, ang first time na nalink siya sa first pillar ay sa pamamagitan ng isang panaginip. Pero nagtataka ito bakit kamukhang kamukha ni Iris si Amaterasu. Maaari daw kayang doppelganger ito. Sa kabilang kwarto, magkausap naman sina Hinawa at Captain Obi. Nang tanungin ni Hinawa ano ang gagawin nila ngayon,
sinabi ni Obi na ayon sa intel mula kay Captain Habana, nalalapit na ang bagong cataclysm. Nagfo-forge daw ng bagong ordinance si Vulcan. Hindi alam ni Obi kung gaano tutulong ang ibang mga companies sa kanila. Pero patuloy daw naghahanda ang mga kalaban. Kaya naman, kailangan din nilang mag-ipon ng force. Mukhang mabilisan daw ito, sagot ni Hinawa. Sana lang daw, wika ni Obi, maging katulad ng training ni Arthur ang training ni Shinra. Gabi na nga at habang nasa higaan, napansin ni Vulcan na wala doon si Shinra. Sinabi naman ni Arthur na natulog daw sa labas si Shinra, bagay na ikinagulat nito. Hindi pa din pala tumatayo si Shinra sa lapag. Nakapikit pa din ito at tulog lang. Nakakita naman ito ng apoy at hindi nagtagal ay nakita niya ang kapatid niyang si Sho. Nagulat naman sila parehas sa pagkikitang yon. Hindi makapaniwala si Shinra na namit niyang muli ito. Nasa Nether naman ito kung saan may mga nakasinding kandila. Tinawag niya itong kuya nang makita siya. Hindi mo-ari ni Sho ang pangyayari at nagtataka ito sa Adala-link na yon. Inalala nito si Shinra at tinawag itong kuya. Muli nitong naalala ang naging paglalaban nila, pati na ang memory ng nakaraan nila kasama ang kanilang nawala ng ina. Nagtataka naman si Sho kung saan daw nanggagaling ang mga alaala na yun. Pero naisip din ito si Haumea at naalala ang ginawa niya at sinabi. Gagawa daw sila ng bagong cataclysm at ang star ay magliliyab muli. Yun daw ang duty nila at ang dahilan ng lahat. Gayunpaman, naisip nitong muli ang kuya niya at ang pamilya. Naramdaman daw nito ang warmth na never niya pang na-experience. Ang flames daw kasi, nasusunog, nagme-melt at nagkukonsume ng lahat sa paligid nito. Pero ibang-iba daw ito. Naguguluhan naman si Sho sa kung ano ang gagawin nito. Kaya naman, tumayo siya sa doon at sinabing, isang beses pa daw at dapat niyang makita ang kuya niyang muli. Habang naglalakad, inisip naman niyang hindi pwedeng pagsuspetsyahan siya ni Haumea o ng iba pang mga guards doon. Saktong nakasalubong nito si Inka na bumati naman sa kanya. Hindi naman sumagot si Sho, kaya't sinabi nitong same old grump. Nang hanapin nito si Haumea, sinabi ni Inka na nasa kwarto lang daw niya as usual. Alam naman nitong kaya ni Haumea na makita ang future at maaari itong magsuspetsya. Kaya naman, hindi daw ito pwedeng magtagal doon at dapat ay umalis na din siya agad. Gayunpaman, may natutunan daw itong valuable. Kung distracted daw si Haumea, then ito na ang pagkakataon niya upang tumakas. Sa hallway, nakasalubong naman ito si Sister Sumire na tinawag siyang third pillar. Napansin nitong may kakaiba sa kanya ngayon, kaya't nagtaka si Sho ano ang ibig sabihin nito. Naglakad na nga ito palayo at inisip na hindi na nga talaga siya magstay pa dun. Pero muli, may nakakita na naman dito at yun ay si Caron. Teeny as ever, wika niya. Hinawakan siya nito sa ulo at sa isip-isip niya, bakit daw nagkataon pang nakita niya sila ngayon. Nagpatuloy na ito at inisip na kailangan niyang makalabas sa Nether. Guardian kasi ni Haumea si Caron, at kapag nalaman niya ang gagawin nito, siguradong magkakaproblema siya. Hindi na daw talaga dapat siya magstay pa. May tumawag naman ditong commander, at nagtaka si Sho kung sino na naman ito this time. Si Arrow pala yun at nang tanungin niya bakit, sinabi nitong ang final mass bago ang cataclysm ay magsisimula na soon. Tinanong naman ito saan siya pupunta. Inisip ni Sho na yun pala ang dahilan kung bakit sobrang daming tao dun ngayon. Na-curious naman si Arrow kung may mali daw ba, at hindi ito nakasagot agad. Sa isip nito, meron. Sinusubukan niya kasing ma-meet ang kuya niya. Pero ano daw ang gagawin nito pag nagkita sila? Natuwa lang ba daw siya dahil na-shatter ng Adala-link ang mga kadena niya? Maaaring malaya man siya, pero inisip niya ano ang gagawin niya. Sinabi naman ni Arrow na malilate na daw sila para sa mass, kaya't inaya niya na itong sumama. Gayunpaman, decided na si Sho at ayaw nitong pumunta. Inisip niyang muli si Shinra. Hawak nito ang espada niya at inisip na hindi naman siya desperado na makita siya, ngunit hindi niya daw ma-ignore ang feelings na yun. Habang nasa likod siya ni Arrow, hinayla ni Sho ang espada niya at ipinag-utos na ilid siya nito sa labas. Nagtataka naman si Arrow kung bakit. Dagdag ni Sho, kapag nanlaban daw ito ay papatayin niya siya. Wala nang ang magawa pa si Arrow at naglakad lang, habang hawak pa din ni Sho ang espada niya. Wika ni Arrow, siya daw ang guardian nito at never niyang itong tatalikuran. Hindi naman sumagot si Sho dito.
Tinanong naman ni Arrow ano ang kailangan niya mula sa surface. Paglilinaw nito, saan man siya pumunta ay poprotektahan niya daw siya. Sagot naman nitong, hindi niya daw kailangan yun. Isa pa, bakit daw siya aabot sa ganun para lang protektahan siya? Sinabi ni Arrow na ginagawa niya daw yun nang walang pag-aalinlangan, dahil yun ang duty niya. Pero paano daw kung sabihin ni Shaw na pinapakalawan niya na ito sa duty na yun? Sa isip-isip ni Shaw, parehas sila nito. Sumusunod lang siya sa duty commands at kapag wala yun, maliligaw ito. Sinabi ni Shaw na lahat ng philosophy at creeds ng mga tao ay sumasayaw lang sa tugtugin ng evangelist. Ang mankind daw itself ay bound sa will ng evangelist. Silang dalawa daw ay namumuhay din ng naaayon sa duties na ibinigay ng evangelist. Gayunpaman, may nagawa daw siyang kakaiba. Dapat daw ay siya din. Itapon niya na daw yun at mamuhay sa own will niya. Pero giit ni Arrow, hindi naman daw basura ang duty nito. Nang tanungin ni Shaw na paano, sinabi niyang ang pag-carry out ng duty niya ay ang will nito. Lumuhad dito sa harap niya at sinabing, ang nagbibigay daw ng saya sa kanya ay ang security nito. Ang mga utos daw ni Shaw ang nagbibigay ng purpose dito. At yun ang lahat-lahat niya. Kung itatapon niya daw ang duty niya, itatapon niya din ang reason niya upang mabuhay. Dagdag nito, isa siyang arrow na bound upang protektahan ito. At once na fire na ang arrow, hindi na daw ito marirecall. Nag-blush naman si Shaw dahil sa mga sinabi nito. Ilang saglit pa, umabot na nga sila sa pinto palabas at nang buksan ito ni Arrow, sinabi niyang nasa surface na daw sila. Sinabi ni Arrow na saan man siya pupunta, siya daw ang kompanyo nito. Gayunpaman, nauna na si Shaw at sinabing hindi niya daw ito kailangan. Pagkaakyat ng hagdan, sumunod naman sa likod nito si Arrow. Sinabi na daw ni Shaw na lumayo ito sa kanya, pero ang tanong lang niya, gaano daw kalayo siya pwede magstay? Sagot nitong sobrang layo daw na hindi niya na ito makikita. Giit naman ni Arrow na kung ganun, hindi na siya mapoprotektahan ng arrows nito. Sinabihan tuloy siya ni Shaw na wag na siyang protektahan, dahil hindi niya daw kailangan ng arrows nito. Sagot naman nitong then poprotektahan niya na lang siya mula sa edge ng range niya. Napabuntong hininga na lang si Shaw sa pagpupumilit nito at sinabing, bahala na daw siya sa kung ano ang nais niyang gawin. Tinakpan na nito ang mukha niya at sumagot na yes, sir. Balik sa Nether, nanalangin ang mga white-clad members sa Evangelist. Panalangin nilang maliwanagan ang mga lost souls at maging flaming sun na ang earth. Naway mapagpatuloy daw ang revealed path ng Evangelist at nag-agree naman ang lahat sa pagsabi ng Latem. Matapos nun, tinanong naman ni Haumea ano ang problema sa kanilang lahat, nakatakas na daw ang bata. Hindi naman makapaniwala si Inka. Humingi ng tawad ang isa at sinabing mag-i-issue daw sila ng search party. Ngumiti naman si Haumea at sinabing, okay na daw. Bahala na siyang gawin ang gusto niya hanggang sa matapos ang mundo. Assembled na naman daw ang pillars. At kahit nasaan pa ang 8th pillar, hindi na mapipigilan pa ang cataclysm. Samantala, sa surface, patuloy lang nag-e-explore si Shaw upang hanapin si Shinra. Sa Nether, nasa harap naman ni Haumea ang mga white-clad members. Sa utos daw ng Evangelist, magsisimula na ang mass nila. Lahat ay nagsabing bring fiery ruin. Paglilinaw ni Haumea, hindi daw magiging problema ang pagkawala ni Shaw. Nagtaka naman si Caron dun. Wika naman ni Sister Sumire na sa pag-awaken ng Adala Burst, na-assemble na daw nila ang pillars. Until now, yun lang naman ang goal nila. Ang ibig sabihin daw ba nito ay ngayong wala na sila, hindi na kailangan ng iba pa. Paglilinaw ni Haumea, hindi na mahalaga nasaan ang pillars, hindi daw nila matatakasan ang Adala. Join daw kasi sa Adala ang mga ito. At malapit nang magsimula ang Great Cataclysm. Na-excite naman si Inka para doon. Ibig sabihin daw kasi, sobrang daming mga tao ang mamamatay muli. Magiging sobrang saya daw nun wika niya, at nag-blush pa nga ito. Nangako naman si Ritsu sa kanya, na poprotektahan niya daw ito hanggang sa araw na mamatay siya in agony. Sagot naman ni Inka na baka mauna pa daw ito. Na-excite naman ito at masaya daw yon. Tignan daw nila kung sino ang mauuna sa kanila. Sinabi naman ni Yona na dumating na daw ang oras. Nagawa na nila ang Holy Soul at nag-gather ang mga pillars. Soon, ang Pi decoding era daw matatapos na. Kumpleto na din daw ang preparation para sa Great Cataclysm.
Tinanong naman nito si Haumea kung handa na ba siya. Sagot nitong na kumpleto niya na daw ang preparations niya. Nagchant-chant naman ito at kinausap ang evangelist. At saglit lang, halatang napagod na agad ito at nabahala naman si Caron. Wika ni Haumea, satisfied na daw ang evangelist. Sinabi naman ni Sister Sumire na 250 years na daw ang nakaraan simula ng huling failure nila. Hindi naman makapaniwala si Yona doon at masyadong mahaba na daw ang oras simula nang dumating sila sa mundong yun. Matagal-tagal na din daw since then, sobrang tagal na. Tandang-tanda pa daw nito ang araw na yun nang mag-fail ang unang cataclysm. Pero ang connection daw sa Adala ay mas lalong nag-strengthen. At siya, si Yona, ay nag-crossover with the insects. Nakakita siya noon ng isang lalaki na nagtaka anong klase siya. Wika ni Yona, ang mga tao, in their wisdom, ay tinawag daw siyang devil. Ang una daw was no good, at kinailangan ito ng someone na mas may influence. At natagpuan nito ang batang babae, si Amaterasu, ang girl na bebestowan nito ng humanity. Dahil sa Adala burst ni Amaterasu, nag-bloom muli ang civilization. At ang pillar na nakilang sa Adala ay ipinanganak. Nakahanap ito ng caravan, mga taong nakasurvive sa cataclysm. Tinanong naman ito anong klase siya. Yun ang leader ng caravan at ang pangalan niya ay Raffles Smith. Ang mga nakaligtas na tao ay kailangang mag-rebuild mula sa wala. Kaya naman, gagawin niya daw ang lalaki na yun na leader nila. Tinusok niya ito at binago. Binigkas na nga nitong siya ang Messiah. Dagdag ni Yona, mga curious daw ang mga tao. At may fondness ito para sa made-up na mga kwento, libro, movies, manga, myths at religion. Basta-basta na lang silang naniniwala nang walang pagdudududa. Kaya naman nag-forge ito ng bagong relihiyon. Bumalik si Raffles dala ang Amaterasu at naging Messiah. Isang simpleng caravaner na nagtiwalang kaya niyang ma-restore ang mundo. Isang simpleng taong may paniniwala. At nagawa nitong makapag-build ng religion. Bagay na bagay daw sa mga tao, simpleng mga tao na sumusuka ng nothing but nonsense. Hindi pa din daw nagbabago ang mga ignorante at incompetent. Ang tanging pagkakaiba lang daw nito sa iba ay naramdaman niya ang touch ng Adala. Pero wala daw difference ito. Nagsimula ang lahat sa Amaterasu. Naging nourishment ito ng mga tao. Pinag-isipan niya daw ano ang itatawag sa bagong religion na yun, at napagdesisyon ng Holy Soul. Sinamba naman ng mga tao ang Holy Soul, so much so na hanggang ngayon ay buhay pa din ito. Pero syempre, gustong-gusto ng mga tao ang mga little stories nila. Simula daw noon, binibuild na nito ang society at hinahanda para sa destruction nito. Ipinakita naman ng iba pang mga white-clad members doon na tinatawag na Great Cataclysm Execution Specialist Force. Nagulat naman si Caron sa presensya nila doon. Nakripihan naman sa kanila si Dragon at tinawag silang freak show. Sinabi ng isa sa kanila kay Dragon na, wala daw sa mundong yun na makakatalo dito. Napatigil naman si Dragon at sumagot na syempre naman daw. Tinawag niya itong fairy, pero sagot nitong, kapag nag-arise na daw ang cataclysm, wala na daw matitira, at kasama na siya doon. Naririndi naman na si Caron sa mga usapang yon. May rason daw kung bakit sila nagmamas at gawin na daw nila yon. Wika ni Haumea, ang natitira na lang daw ay ang i-enact ang final preparation. Tinawag nito si Sumire na siyang sumunod naman dito. Nag-concentrate ito at ginamit ang ability niya combined sa Adala burst na nagresulta ng massive heat na tinarget nito sa lapag. Dahil dun, nagkaroon ng paglindol sa may Tokyo. Nagtaka naman ang mga tao sa surface dahil sa muling paglindol. Nabahala ang isa kung pang-ilan na daw ba yun this month. Usap-usapan naman na magkakaroon daw muli ng Great Cataclysm. Pero hindi makapaniwala ang kausap nito dahil kung kasabay daw nun ang human combustion, then siguradong ma-wipe out na sila for good. Wika ni Haumea, takot na ang mga tao, kaya naman, ipakita na daw nila sa kanila ang fiery ruin. At ang next na lindol daw ang gagawa nun. Lumipat naman ang eksena somewhere in Tokyo, kung saan makikita si Captain Obi na nakapang civilian na damit. Cautious ito at nagmamasid-masid lang sa paligid. Nagsuot ito ng cap upang walang makapansin kung sino siya. Meron itong sinundan ng tingin at inobsebahan. Nang pumasok ito ng isang kafe, sumunod ito doon at pumasok din. Nag-order siya ng iced coffee sa loob. Pagkaupo, merong lalaking nasa likod nito,
at yun pala ay si Gustav, ang captain ng Special Fire Force Company 2. Plano pala nilang mag-meet up doon. At nang tanungin ito ano ang ibig sabihin nun, nag-sorry si Obi dito sa pagiging roundabout sa mga bagay-bagay. Well, sa ngayon daw kasi ay itinuturing silang traitors doon. Alam naman daw yun ni Gustav, at tinanong nito ano ang nais niya. Hindi ba't alam na daw nitong paparating na ang cataclysm, tanong ni Obi. Nais lang daw niyang malaman kung naghahanda na ba ang army. Curious din daw ito kung may nakita na bang any moves ang Company 2 mula sa Empire, and if makikipag-cooperate ba daw sila sa kanila. Alam ba daw nito kung gaano delikado ito, tanong ni Gustav. Pero bakit daw nito naisip na hindi niya ito ibebetray? Alam naman daw ni Obi na delikado yun, at yun daw mismo ang dahilan kung bakit siya nandun. Sa tingin niya ay ang leader dapat ang pumunta. Tama daw, sagot nito. Alam daw ni Gustav na hindi ito magsisinungaling o mangloloko. Malamang yun din daw ang rason kung bakit hindi siya iniwan ng mga buddies niya. Gayunpaman, ang bansa daw at ang Empire ay hindi rin naiiba. Ibinigay daw ni Captain Burns ang buhay niya to call para sa United Front, at nag-agree siya dito. Sa totoo lang, napaka-ironic daw. Dapat ang army ang nagpoprotekta ng mga tao, pero hindi sila pwedeng gumalaw hanggat may nangyari na. Ang superior orders daw ay absolute. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Obi na hindi nito pwedeng hindi sundin ang mga utos. Dati din daw siyang firefighter. Pero sa tingin ni Gustav, wala daw itong nalalaman tungkol dun actually. Decorated daw ito twice bilang firefighter, at natanggal din ito twice dahil sa pagsuway sa mga utos. At huwag daw nilang kalimutan na actual traitor na ito ngayon. Alam naman daw ni Obi na hindi ito pwedeng makipag-cooperate publicly sa Company 8. Naiintindihan daw nito ang posisyon niya bilang captain. Pero ang hihilingin niya lang daw sana ay maghanda sila ng anything na kaya nila. Napatanong naman si Gustav kung paano at ano ang paghahandaan nila. Sagot lang nitong lahat daw. Dumating na ang server dala ang iced coffee na order ni Obi, ngunit wala na ito sa upuan niya at nag-iwan na lang ng bayad. Tumingin naman si Gustav dito at sinabing, mukhang nagmamadali daw umalis ito. Lipat naman sa may pond. Naroon sa may wooden bridge si Captain Pan at nagpapakain ng mga isda. May hinihintay pala ito doon. Hindi niya daw inasahang siya mismo ang pupunta. Muli, si Obi ito na nakipag-meet sa captain naman ng Company 4. Wika nito, organized daw ang Company 4 para mag-offer ng complete support sa Company 8. Alam niyang oras ito ng crisis. At long past na daw sila sa pag-aalala about sa kung ano ang order ng Empire. Sinabi naman ni Obi na may good chance daw na mac-harge ito with treason. Pero sagot niyang ibinigay daw ni Captain Burns ang buhay niya upang sabihan silang kailangan daw nilang mag-work together. Kaya naman, hindi niya daw pwedeng i-let down ito. Dagdag nito, may mga pinagsisisihan din daw si Agu. Ang isang fire soldier ay hindi pwedeng umakto hanggang wala pang sunog. At yun ang rules. Alam niyang twice na itong natanggalan ng decoration dahil sa pagsuway sa utos. At both times, ginawa niya yun upang magligtas ng buhay ng iba. Sa tingin niya daw, ang treason business na yun ay resulta muli ng pag-prioritize nito ng buhay ng iba. Napasilip naman si Obi dito, habang sinabi ni Pa na ang duty daw ng fire soldier ay ang protektahan ng buhay ng mga tao pati na ang mga ari-arian nila. Kaya naman, nangako itong makikipag-work sa kanila. Nagpasalamat naman si Obi dito at sinabing kakailanganin daw nito ang tulong nila. Pamito naman ito bigla at tinawag ang mga koi para daw pumila. Gulat na gulat si Obi dahil gumagawa daw ito ng eksena, kaya naman pinatigil niya ito. Nag-sorry naman si Pan at sinabing, hindi daw tahimik kumilos ang mga fire soldiers. Makikita naman ang Asakusa sa sumunod na eksena. Nagpa-meeting si Obi sa Company 8 at sinabing nakuha ng Company 1 ang Cooper Saiyan ng Holy Soul pati ng Haijima, kaya naman magiging mahirap daw ito. No-go din daw ang army. Pero, meron daw mga tao na willing na sumuporta sa kanila on an individual basis gaya na lang ni Captain Honda. Nakikinig naman mabuti dito ang mga miyembro ng Company 8. Personal daw na kinausap nito si Captain Honda, at sinabi daw nitong gagawin niya daw ang makakaya niya upang pakinggan ang advice nito. Nang tanungin ni Shinra kung nakontak ba nito ang Company 4, sagot ni Obi na nangako daw silang makikipag-cooperate.
Sinabi naman ni Licht na sa totoo lang, ang Company 4, 7 at 8 ay hindi pa daw sapat. Hindi pa nila alam ano ang mangyayari kapag nagsimula na ang cataclysm. Best daw sana kung meron talaga silang real military force. Dagdag ni Hinawa, kung mamamobilize lang daw sana nila at least ang army. Tinanong naman ni Tamaki si Maki, kung hindi ba siya pwedeng magtanong para kay Obi sa tatay niya. Sagot naman nitong, simula daw nang mag-quit siya sa army, nagkaroon na ng grudge ang ama niya laban sa Company 8, pati na kay Lieutenant Hinawa. Siguradong sasabihin lang nitong bumalik na lang siya. Sinabi naman ni Obi na hindi daw makagalaw si Lieutenant Kerem dahil sa circumstances. Kaya naman, yun lang daw ang mga allies na meron sila. Bigla namang may sumabat at nagtanong, kung nakalimutan daw ba nila siya. Yun ay si Captain Habana mula sa Company 5. Wika nito, natapos niya na daw ang report niya tungkol sa spontaneous human combustion at Great Cataclysm. Sumagot naman si Obi dito na syempre ay hindi niya daw siya makakalimutan. Dali-dali namang hinailan ni Licht ang hawak nitong report, at sobra siyang excited na basahin ito. Nagulat naman si Habana dito, pero wika ni Obi, wala daw point kung titignan niya yon. Paglilinaw ni Obi, siya daw ang unang ally ng Company 8. Salamat daw sa pagdating nito doon kahit na ganun ang sitwasyon. Wika naman itong nais niya lang daw mag-higanti kay Sister Sumire. Pero hindi ibig sabihin nitong nakikipag-cooperate na siya sa 8th. Although, hindi naman daw bad at all ang 8th. Sinabi niya ito habang nagbablush at nakatingin kay Shinra. Nagpasalamat naman si Shinra dito dahil sa tulong niya. Na-curious tuloy si Tamaki kung ginagawa niya ba yun on purpose, at sa tingin ni Maki ay medyo observant daw ito. Tinanong naman bigla ni Iris, kung hindi ba daw older guy ang type niya. Sagot naman niyang, wala daw siyang ideya sa sinasabi nito. Sinuggest ni Iris si Captain Obi, pero nagtaka naman bakit siya. Hindi ba daw weird yun dahil medyo matanda na siya para sa kanya? Hindi naman inasahan ni Iris yun. Dagdag ni Maki, sino daw ba ang may pake sa mga age difference ngayon? Kaya naman, tumingin si Iris kay Hinawa at tinanong kung bakit hindi na lang daw siya. Hindi naman matanggap ni Maki yun. Hindi daw ba weird kung si Lieutenant Hinawa, tanong nito. Tinanong naman ni Arthur kung bakit parang na-fluster ito bigla. Pinatitigil naman sila ni Habana at wag daw nila siyang e-force sa mga tao. Sa tingin daw ni Iris, magiging good couple sina Shinra at Tamaki, bagay na hindi naman matanggap ng dalawa. Tanong ni Tamaki, bakit daw niya siya iapapares sa lalaking gaya ni Shinra? Wika naman nitong wag daw siya umakto na parang better pa siya dito, sabay tawag na pusa sa kanya. Paglilinaw nito ay hindi daw siya interesado sa kanya. Ang type niya daw ay ang mga feminine type gaya na lang ng sister doon. Tinawag naman itong creep ni Tamaki at nilinaw na sister din daw siya. Sinabi naman ni Iris bigla na gusto niya din daw si Shinra, dahilan upang mag-blush ito ng matindi. Nang makita yun ni Tamaki, muli, tinawag niya itong creep. Sa gilid, hindi pa din makapaniwala si Maki sa sinabi ni Arthur na nag-fluster siya. Samantala, sinabi ni Tamaki kay Shinra na mas better couple pa daw silang dalawa ni Iris kesa sa kanya. Nagtaka naman si Shinra dito at tinaong sino ang mas creep sa kanila. Sa gilid, sinabihan naman ni Vulcan si Sister Iris na tigilan na daw ang pag-troll sa mga tao gamit ang angelic look ng mukha nito. Nakakatakot daw ang mga airheads, wika naman ni Lisa. Bigla naman itong may napansin sa lapag. May nagsalita at nagtanong kung yun lang daw ba ang ginagawa ng mga taga-Tokyo. Takang-taka naman si Lisa dahil sa narinig nito at sa pag-umbok nito. Biglang lumabas mula sa ilalim ng lapag ang isang mole na sumire sa floor nito nang umatake siya gamit ang Lucian Mole Strike. Gulat na gulat ang dalawa dahil nagsasalita ito. Habang pinipigilan ni Shinra si Maki at Arthur sa away nilang dalawa, nagulat siya sa pagdating ni Scop, na tuwang-tuwa makita siya. Tinanong niya ang mole kung ano ginagawa nun dun, at sagot ni Scop na sobrang nag-effort siya para makapunta ng Tokyo, at ikwikwento niya yun. Nagsimula daw siya sa pagsunod sa daan mula sa Oasis papuntang Zenking daw, at hindi daw yun nagustuhan ng mga surviving infernals, kaya inakala niya na cooked na ang goose niya. Pero sa oras na yun, nagkaroon siya ng ideya. Naisip niya na ginagawa niya ang best work niya underground, at with that in mind, naghukay na siya kung saan mismo siya nakatayo.
Gayunpaman, hindi pa rin siya nilubayan ng Infernal na humahabol sa kanya, at sinundan daw siya noon kung saan-saan. Nung una daw, inakala niya na standstill lang silang dalawa, pero na-corner siya noon. Naisip daw niya na sa oras na na-tuckered out siya, huhukayin siya ng Infernal mula sa butas niya at patayin siya, at nakakatakot daw ang Infernal na yun. Naging endurance test daw yun, at siya o ang Infernal ang naglalaban, pero obvious naman daw kung paano yun matatapos, dahil naghuhukay pa siya underground, samantalang tumatakbo lang sa may lupa ang Infernal, kaya siya talaga ang unang mapapagod. Nasa underground man siya, pero lockdown siya sa Infernal, at alam niyang kung nagtuloy pa yun, malalagot siya. Pero kung magiging laban yun, naisip niya na kung sino ang mas mabilis ang mas lamang, kaya kailangan na niyang kumilos habang may lakas pa siya. Kaya tumalon siya, at ginamit niya ang Lucian Earth Dragon Strike, nakakagamit niya lang daw sa harap ni Shinra. Tapos, sinabi niya na bigyan daw nila siya ng konti oras para sabihan sila tungkol sa Lucian Earth Dragon Strike, at ang ginagawa niya ay i-focus ang bawat nerve sa katawan niya sa digang power ng right paw niya, at pinapuff niya ang lahat ng fur niya, at naglulunge siya pataas. Isang suntok, nag-guaranteed KO. Wala na daw magnagulat pa kesa sa kanya, at ginawa niya daw kung anong pinanggako niya kay Shinra, at naghaukay siya ng 1,000 butas araw-araw. Parang nag-increase daw ang power level niya mula sa 10,000 papunta sa 100,000. Tapos, tinanong siya ni Shinra, kung pwede ba siya nun istorbohin. Sinabi ni Shinra na interesting ang story na yun, pero hindi yun ang gusto niya malaman, at tinanong niya si Scop kung bakit siya nandun. Clean-arrow ni Scop kung bakit ang tinatanong ni Shinra, at sagot nun na bakit daw. Tumawa ng onti si Scop, at tinanong niya kung gusto ba malaman ni Shinra kung bakit siya nandun. Sasabihin niya daw kung bakit, kaya kumapit lang sila. Pinaliwanag niya na ang Infernal na tinake out niya gamit ang Lucian Earth Dragon Strike niya ay biglang tumayo at tumingin sa kanya. At lumalabas pala na hindi niya lang yun natalo, dahil naging kaibigan din niya yun. Sinakay daw siya nun sa likod nun, at umalis na sila papuntang Zenking daw, kaya yun daw ang rason kung ba't siya nandun, dahil dinala siya ng isang Infernal. Mukhang unimpressed naman si Shinra, at dagdag pa ni Scop na pupunta siya ng Zenking daw kahit anuman ang abutin, at kailangan niya makahanap ng barko na dadalhin siya sa Tokyo. Sobrang bilis daw ng Infernal na yun, at nadala siya nun sa Zenking daw ng ligtas, pero ibig sabihin din nun na kailangan nilang maghiwalay bilang magkaibigan. Kaso, wala siyang oras para malungkot tungkol dun, kaya pinunasan niya ang mga luha niya, at nagtago siya sa loob ng kahon na puno ng mga Noto potatoes. Hindi siya magkasya sa loob dahil puno ngayon, kaya wala siyang choice kundi kumain ng mga patatas. Ayaw niya daw yun gawin kay Juggernaut, pero para sa mission daw yun. Smooth sailing naman daw papuntang Japan, at pagdating niya, naubos na niya ang mga patatas, at ayaw niya daw talaga gawin yun kay Juggernaut. Dahil doon, nagulat ang taong nag-check ng potato box, at inakala niya na may dagang nakapasok ng box, at narinig yun ni Scop, na na-offend na daga ang inisip ng lalaki. Ayon kay Scop, madaming beses na niya narinig na ang mga Tokyo humans ay cold at mean, at mukhang totoo ngayon. Ba't naman daw kasi daga sa lahat ng pwede, at hindi niya daw mapapatawad yun, dahil ba't naman daw iisipin ng lalaki na daga ang gumawa sa ginawa niya. Unbelievable daw yun, at anong parte sa kanya ang mukhang daga. Tapos, bigla siyang nagulat, nung nakita niya ang reflection niya sa salamin, dahil hindi siya mukhang mole o daga, kasi mukha siyang potato. Sa oras na yun, bumalik tayo sa kasalukuyan, at ginamitan siya ni Arthur ng Neo Night Shoot, isang kick attack, kaya tinanong niya kung saan yun nanggaling. Sa kabilang banda naman, pinuri ni Shinra si Arthur, dahil medyo heavy-handed man yun, pero napatigil niya si Scop sa pagkwekwento nun. Tapos, sinigawan ni Arthur si Scop na huwag niyang kakainin ng patatas ng ibang tao, at ika ni Iris na tama yun, kaya tila nagulat si Shinra at Maki sa ginagawa ng dalawa. Ika naman ni Hinawa na nabasa niya ang report tungkol sa Zenking daw, pero bago siya matapos, sinabi ni Obi na talking mole nga ang nasa harap nila. Ayon naman kay Habana, nabalitaan niya na pwede maging high dahil sa gas leaks, at inasume niya na hallucination yun, pero totoo pala. Tapos, kinuha na ni Shinra si Scop mula kay Arthur at Iris, at tinanong niya ang mole kung ano ang pinunta nun sa Tokyo.
Sagot naman ni Scop na pumunta daw siya para ibigay kay Shinra ang huling mensahe ng Lady in Black, at yun daw ay tungkol sa darating na cataclysm. Nilagay nila si Scop sa harap ng kwarto, at umupo sila sa harap nun para makinig sa mensahe. Napasabi ng what the heck si Scop, dahil ayaw daw nila makinig tungkol sa ground adventure niya, pero nakaupo lahat ng mga yun ng mabuti sa harap niya. Dahil dun, sinabihan siya ni Shinra na ibigay na lang ang mensahe. Tinanong naman ni Scop kung gusto ba nila malaman ang tungkol sa cataclysm, dahil yun ang pinunta niya, at sinabi daw ng Lady in Black na malapit na ang cataclysm, at nasa harap na nila yun. Iba daw ang sitwasyon ngayon, dahil nasa white-clad ang mga pillars, ang Pai, at ang lahat. Napagtanto naman ni Licht na ang mga marking sa Zinking daw ay ang Pai, at nabasa niya daw sa report ni Captain Abana sa convent na ang pillars underground ay naka-arrange pa-ilog, kaya sinasabi ba daw ni Scop na related yun sa cataclysm? Sagot naman ni Scop na narinig niya mula sa lady na ang main reason kung bakit nabigo ang cataclysm dati ay dahil hindi nila ma-decode ang Pai, kaya binigyan ng evangelist ang mga tao ng katalinuhan, at in-enhance ang level of civilization nila, at pinagpatuloy yun hanggang sa na-decode na ang Pai. Nagtaas naman ng kamay si Vulcan, at ikanya na nag-wonder din siya ng something on that note. Ang mga ancestors niya daw ang gumawa ng Amaterasu, at may iniwan silang susi. Kung may relasyon ng Pai at Amaterasu, baka yun ang susi sa pag-unlock ng Pai. Naintindihan naman na hindi ma-unlock dati ang sekreto ng Pai, pero kaya yun ma-unlock ng predecessors ni Vulcan. Tapos, sinigurado naman ni Hinabana kung ang sinasabi ba ni Scop na huli na daw ang lahat, at handa na ang white-clad para sa bagong cataclysm, at mag-merge ang mundo nila sa Adala, at magiging burned-up star yun. Tinanong naman ni Tamaki kung ano ba dapat ang Adala na yun, at bakit magiging flaming star ang mundo kapag nag-merge yun sa Adala. Sagot naman ni Shinra na nung inimbestigahan nila ang Chinese Peninsula, may mga scars na natira mula sa cataclysm, at meron daw tier kung ang saan parang nakarap ang hangin, at wala pang nakakapasok at labas para magkwento tungkol dun. Baka daw ang Adala ay nasa rift na yun, kaya ano naman daw kaya ang nasa kabilang banda. Ayon naman kay Licht, siyang na walang nakakadaan, ang magagawa lang nila ay humula mula sa surrounding phenomena na naobserbahan nila, tulad na lang ng distorted earth, ang syempre ang mga talking animals. Ika naman ni Scop na wala siyang alam tungkol sa Adala, o sa kung saan sila nanggaling, pero ngayong nasa Tokyo siya, mas ramdam niya na malapit siya sa tier. Naghukay-hukay daw siya para mapakiramdaman ang Tokyo, at meron daw kakaibang energy na umaagos doon, at nung naramdaman niya yon, sinundan niya yon. Nagtataka naman si Shinra sa kung anong tinutukoy ni Scop, at dagdag pa nun na dinala daw siya nun sa underground room na may pillar, at ang babae doon ay isang weird old granny. Ika naman ni Habana na kung tama siya, ang strange energy na naramdaman ni Scop, at ang frequent, mysterious earthquakes na meron ay baka parehas na source lang, dahil baka si Sister Sumire yun. Sagot naman ni Scop na mukhang may sinisimulan ang white-clad gamit ang earthquakes na yun. Sa oras na yun, nagkaroon na naman ng isa pang earthquake, na ikinagulat nila, at ayon kay Scop, hindi daw natural ang shaking na yun. Ipinakita sa atin na lumalakas ang alon ng dagat dahil dun, na napansin ng mga manggigisda sa may fishing port. Tapos, mukhang may nakita sila na ikinagulat nila, at tinanong ng isa kung anong nangyayari. Ang nakita ng mga manggigisda ay ang isang higanteng pillar na lumitaw mula sa karagatan. Sa sumunod na eksena, bumalik muna tayo ng kaunti sa nakaraan, kung saan ipinakita kung paano lumitaw ang pillar mula sa karagatan, at halos mabaliktad pa nga nun ang malapit na barko. Naramdaman yun ng lalaki sa barko, kaya gulat na gulat yun, at tinanong niya kung ano yun. Tapos, tumalo ng eksena kung saan pinapanood ng Company 8 ang balita tungkol sa paglitaw ng pillar na yun sa may Pacific Ocean, at meron daw ongoing investigation tungkol doon, na halos 500 meters daw ang taas. Nagkukumpulan silang lahat para mapanood yun, samantalang nasa may likod lang si Licht at Captain Habana. Mukhang narinig din yun ni Captain Venom Arrow at Joker, at ika ni Venom Arrow na up to something nasty ang white-clad, at ayon kay Joker, kailangan nilang kumilos ng mabilis kung ayaw nilang makaharang ang mga yun sa Company 8. Sa kabilang banda naman, stunned na stunned si Licht dahil sa balita, samantalang sinabi naman ni Habana na hindi lang isa ang meron sa convent, kaya hindi pa yun tapos. Napatingin si Licht sa kanya dahil doon,
at dagdag pa niya na hula niya na makakakita pa sila ang 7 pang ganon. Napagtanto naman ni Licht na kapag lumitaw na ang lahat ng mga pillars, mukhang nagsimula na ang cataclysm. Tapos, biglang meron na naman breaking news na lumabas, na ikinagulat ni Shinra, at sinabi ng reporter na nakabalita daw sila mula sa isang crew member nila sa location na sa may base daw ng pillar, lumitaw ang isang Titanic Infernal. Nagpanik ang mga tao dun, at may nagsasabi na umalis na sila dun, at merong nagsasabi na papunta yun sa kanila, habang may nagtatanong naman kung infernal yun. Ipinakita ang infernal na mukhang nakakatakot talaga, at sa sumunod na eksena, tinatanong ni Obi si Shinra kung seryoso ba yun, dahil kung naglandfall ang infernal na yun, malala ang damage na mangyayari. Sagot naman ni Shinra na kaya niyang makapunta ng pillar bago magland ang infernal, at siya lang ang kayang lumaban sa open sea, kaya hayaan na daw siya ni Obi. Tapos, umalis na si Shinra, at kasama niya si Usopp, na sinasabihan siya na patigilin ang Fire Force, dahil tulad ng sinabi niya dati, hindi pwedeng atakihin ang pillar na yon. Ang damage daw sa Tokyo ay magiging isang disaster, samantalang ika naman ni Obi na umaasa siya kay Shinra, habang sinabi naman ni Hinuwa na baka mas mabuti daw na magstay put sila habang naghahanda. Bumalik na tayo sa eksena ng pillar, at dumating na din doon ang Company 2. Lumabas na sila mula sa mga matchboxes nila, at pumupunta na sila sa mga kanya-kanya nilang stations. Siyempre nandun din si Captain Honda, na sinasabihan sila na ang i-establish ang ground-to-sea intercept formation. Gayunpaman, ayon sa isang lieutenant niya, masyadong tatagalan kung i-intercept nila yun, kaya i-shell na lang nila yun mula dun. Tapos, may dumating naman na nag-so sorry dahil late siya, at ika naman ni Honda na wala daw kailangan aalalahanan, dahil alam niyang fini-figure out pa ng taong yun ang leg nun. Ang taong yun ay si Juggernaut, na sinabing in position na ang support artillery. Nandun din si Kurono, at sinabi niya na quite na bunch ang inassemble ng Company 2, at kung nandun daw ang mga yun, wala na masyadong rason para nandun siya. Kasama niya si Oguro, at dagdag pa niya na ang higanteng tough-looking monster na tulad nun ay mula sa isang kaiju movie, at hindi yun ang king of playmate niya. Tinanong naman siya ni Oguro, kung anong ibig sabihin niya, at hindi ba daw siya corporate warrior, at trabaho niya yun. Sagot naman ni Kurono na alam niya ang tungkol kay Director Oguro, at gumagamit daw yun ng moronic arguments para tulak-tulakin ang mga subordinate nun. Nagtaka naman si Oguro sa paggamit ni Kurono ng salitang moronic, at moronic ba daw ang pagdepensa sa sariling bansa. Sagot naman ni Kurono na entirely moronic daw ang taking someone who likes bullying the weak, and telling them to make war on the strong. Dagdag pa niya na gagawin niya daw yun, at kapag naglandfall ang infernal na yun, matatapos siya ng stupid weaklings na mahal niya. Ika naman ni Oguro na umaasa siya kay Kurono dahil wala siyang kapangyarihan, at nandun lang daw siya dahil walang sinusunod si Kurono kundi siya o ang presidente. Sinabi naman ni Kurono na magiging matagumpay siya balang araw, at hindi din daw siya makikinig kay Oguro, na sinabi yun daw ang spirit, at syempre daw pagdating ng panahong yun, exec na siya. Tapos, bumalik ang eksena sa Titanic Infernal na naglalakad na papunta sa shore, at nalalakihan ang mga firefighters doon, na tinatanong kung infernal ba talaga yun. Ayon naman sa isa, hindi naman daw sinabi ng reports na higanti yun, samantalang ika naman ang isa na hindi nun mapapansin ang maliliit na firearms, kaya tila nagalit si Honda. Tinanong niya si Juggernaut kung kamusta ang preparations, at sagot nun na flawless daw. Ika naman ni Honda na nag-toughen up si Juggernaut, at sinabi nun na hindi siya makapaghintay na ibang tao ang gagawa ng mga bagay para sa kanya. Kung hindi daw siya lumaban, mawawalan siya ng importanteng bagay. Inasinta na niya ang infernal, at nakaset na ang cannon fire shock anchor niya, kaya sinabihan siya ni Honda na bumaril. Yun na nga ang ginawa ni Juggernaut, pero biglang lumitaw si Shinra, na sinabihan siya na tumigil, kaya nagulat siya. Gayunpaman, huli na ang lahat, at si Shinra ang nabaril niya, kaya nag-alala siya para dun, at tumalsik na yun ng malayo. Sunog na sunog si Shinra dahil dun, at nagland siya sa may harap ng Titanic Infernal. Tinanong ni Juggernaut kung ba't hamarang si Shinra sa line of fire niya, at napansin niya na nandun din si Usopp, na ikinagulat niya, kaya tinanong niya kung anong ginagawa nun dun. Sinabihan naman siya noon na hindi niya pwedeng sirain ang pillar, dahil prinoprotektahan yun ni Shinra.
Katwiran naman niya na sinong may pake dun, dahil kailangan nila iligtas si Shinra, kaya tinanong siya ni Scop kung anong tingin niyang ginagawa niya. Ayon naman kay Captain Honda, ano ba daw ang ginagawa ni Juggernaut, dahil lulubog yun kapag pumasok yun ng tubig na suot ng lahat ng gear na yun. Mangangatwiran pa sana si Juggernaut, pero sa oras na yun, tumakbo na si Kurono, at nag-dive na yun papunta kay Shinra. Napatigil si Juggernaut dahil dun, at lumalangoy si Kurono sa open sea kahit na wala siyang goggles. Para sa kanya, sobrang saya daw makita na malunod ang mga tao, pero bakit siya pa daw ang kailangan na lumigtas kay Shinra? Sa kabilang banda naman, sinabi ni Oguro kay Honda na si Kurono na ang liligtas kay Shinra, at kapag may sinabi daw siya na gawin yun, wala nang empleyado na may capable pa. Tapos, bumalik na ng eksena kay Kurono na lumalangoy papunta kay Shinra, at sa loob-loob niya, walang kam-alay-malay yun, kaya kung iniwan niya yun, mamamatay yun. Weak as ever daw yun, na ikinakasaya niya, at habang sinasabi yun, binubuhat niya yun pataas. Pagdating nila ng surface ng tubig, nakatingin na sa kanila ang Infernal, at nasabi ni Kurono na big and strong yun, at kung siya ang tatanungin, hindi yun very cute. Sa isang iglap, inatake na sila ng Infernal na yun, kaya napailalim muli sila sa tubig, dahil sa malalaking splash na resulta ng atake ng Infernal. Sa kabilang banda naman, tinatanong ni Scop kung okay lang ba si Shinra, at ika naman ni Juggernaut na kailangan niya mag-provide ng covering fire, kundi mamamatay ang dalawa. Sinabi naman ni Scop na hindi niya pwedeng tamaan ang pillar, kaya tinanong niya kung bakit. Pinaliwanag ni Scop na ang pillar ay nandun para pigilan ang isang undersea volcano, kaya tinanong ni Honda kung anong tinutukoy niya. Sagot ni Scop na kapag nasira daw ang pillars, mag-e-erupt ang magma mula sa seabed, at magiging disaster yun para sa Tokyo. Sa banda naman ni Kurono at Shinra, nakabalik sila sa surface ng tubig, at ayon kay Kurono, malalagot siya dun, sa ganoong rate, at baka mabuhay pa siya kung ihuhulog niya ang dead weight, na si Shinra. Sa oras na yun, tinawag siya ni Oguro, at sinabihan siya nun na kung mahulog niya si Shinra, mababawas yun sa sweldo niya, kaya inalala niya agad ang summer bonus niya, at trouble daw yun. Tapos, muli silang inatake ng Infernal, at nilunod sila nun sa malalim na dagat. Napunta sila sa bottom ng dagat dahil dun, at tinitignan ni Kurono ang Infernal mula doon, at sinabi niya na hindi naman worth ng summer bonus ang buhay niya, kaya baka kailangan niya nga i-ditch si Shinra. Sa oras na yun, biglang may sumabog sa ulo ng Infernal, na ikinagulat ni Kurono, at yun ay dahil binaril yun ni Juggernaut gamit ang arm cannon nun, kaya pinuri yun ni Scop. Ayon naman kay Juggernaut, na kung kinerve niya ang shot niya mula doon, tatama yun, at bumaril na muli siya. Nag-curve nga ang atake niya, at sapul na sapul yun sa likod ng ulo ng Infernal. Tapos, sa sumunod na eksena, nakaahon na si Kurono sa may port, at tinanong siya ni Oguro kung iniwan niya ba si Shinra. Tinitigan niya muna yun, bago sabihin na dala niya yun kaya mag-relax lang si Oguro, habang pinapakita si Shinra. Nung umaahon na siya, sinabihan niya si Oguro na pwede siyang tulungan nun at least, pero sagot nun na mababasa ang suit niya. Dagdag pa ni Oguro na hindi pa daw tapos ang workday, dahil oras na para sa important part. Sagot naman ni Kurono na alam niya yun, at hindi man lang nag-flinch ang Infernal sa atake ni Juggernaut, kaya hindi niya alam kung anong ine-expect ni Oguro na gawin niya. Tinanong naman ni Oguro na siya ba daw ang papalabanin ni Kurono sa Infernal, at ika ni Kurono na not in the slightest daw, habang hinahanda ang powers nun. Tapos, lumipad na si Kurono papunta sa Infernal, at sinabi ni Oguro na maha-handle na ang sitwasyon na yun, at nakuha niya pa ang isang wanted man, kaya talk about an unexpected bonus daw. Tinanong naman siya ni Honda kung ano tingin niyang ginagawa niya. Fire soldier daw si Shinra, kaya ise-secure yun ng Company 2 para sa army. Katwiran naman ni Kurono na ang Haijima daw ang may unang claim, kaya tinanong naman ni Honda kung plano ba ng Haijima na mag-interfere sa army business niya. Naka-standstill silang dalawa, at may sumagot sa tanong ni Honda, na hindi daw, dahil ini-i-state lang nila ang intention nila. Nagtaka si Kurono at Honda kung sino yun, at yun pala ay si Fairy, na nakalutang ng nakabaliktad. Tinanong siya ni Honda kung paano siya naging ganun, at sagot niya na para sa kanya, si Honda at Kurono ang nakatayo sa ceiling. Tapos, nilevitate na ni Fairy si Shinra,
At halos walang effort niya yun ginagawa. Naalarma naman si Oguro dahil dun, kaya naglakad na siya papunta kay Shinra, kaso bigla siyang tumalsik. Napatawa na lang siya habang tinatawag si Kurono, na tila nagulat sa pagtawag niya. Mahuhulog na siya sa dagat, at sinabi ni Kurono na siya na ang bahala sa kanya, pero pag binitawan niya siya, mababawasan ang mga boss niya. Sagot naman ni Oguro na sinigurado niya na si Kurono ang responsible sa kahit na anong mangyari sa kanya. Nag-i-imply na malalagot si Kurono kung may mangyari sa kanya. Walang magawa si Kurono kundi sumunod dahil dun, kaya iniba niya ang direksyon ng paglipad niya, at sinalo niya si Oguro. Sinabi niya na na-cover talaga nun ang bases nun, at tinanong niya yun kung alam ba nun na hated yun. Sagot naman ni Oguro na hindi niya trabaho na magustuhan siya ng mga tao. Tapos, nung nakabalik na sila sa port, nagreklamo pa si Oguro na nadumihan ni Kurono ang suit niya, kaya tatamaan niya daw ang performance evaluation nun. Tinanong naman ni Kurono kung bakit dahil niligtas naman daw niya si Oguro. Sagot nun sa kanya na kung gusto niya sumagot, pwede naman nun mas lakasan ang tama sa evals niya, kaya ngayon daw, i-secure niya si Shinra, at tinanong niya kung nasaan yun. Ipinakita si Shinra na dala-dala ni Fairy na paalis na, at tinatanong ni Kurono si Oguro na kung niligtas niya si Shinra, i-reconsider ba ni Oguro ang evals niya, pero sagot nun na hindi siya nakikipag-negotiate sa subordinate, kaya kunin na daw ni Kurono si Shinra. Tapos, tinanong ni Kurono si Captain Honda kung hindi ba daw trabaho ng army na protektahan ang mga citizens, kaya protektahan din nila si Direktor Oguro, at mukhang ayaw yun gawin ni Honda. Gayunpaman, tumawag siya ng isang corporal na inassign niya sa bodyguard duty. Tinanong naman ni isang firefighter ang kasama niya kung anong ginagawa ng Hajime Big Shot doon, na si Oguro, at tinanong ng kasama niya kung sikat ba yun o anuman. Ayon sa isa sa kanila, frighteningly competent si Oguro, at walang tao sa kasaysayan ng Hajime ang umakyat ng ranks na kasing bilis nun. Yun daw si Direktor Oguro, at sabi-sabi na totally heartless daw yun, at walang charm na mapapag-usapan. Gayunpaman, nakakakuha yun ng results, at pinatahimik nun ang lahat, at umaakyat ng ladder sa pamamagitan ng nothing short of perfect. Mukhang sabi-sabi daw na kapag sumunod sa lead ni Oguro, hindi pwedeng magkamali. Sinabi naman ni Oguro na nandun siya para gumawa ng desisyon para hindi magkamali si Kurono, kaya makinig daw yun, at sagot nun na oo daw. Tapos, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa port, kaya prinotektahan ni Kurono ang direktor, kaya hindi yun nataman ng debris. Pagka wala ng smoke, tinanong ni Oguro kung totoo bang nag-spit ng apoy ang Infernal, dahil nakabukas ang bibig nun. Sa kabilang banda naman, kinakamusta ni Juggernaut si Scop kung okay lang yun, at sinabi niya na nanggaling daw ang atake mula sa bibig ng Infernal, at kung naglang yun sa Tokyo, lagot na. Meron naman humihingi ng damage report, at sinabi ng isang firefighter na meron daw sunod sa 8 gusali, at 10 ang injured na Company 2 soldiers, habang wala naman injuries sa mga residents. Sa di kalayuan, nakita yun ni Fairy, at sinasabihan niya ang mga Fire Force members na pigilan ang higanti, dahil dumating na daw ang panahon, at may kapangyarihan ang mga tao. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Oguro na change of plans daw, at ang unang priority ay i-take down ang Giant. Tapos, sinasabihan ni Scop si Juggernaut na i-bring down ang higanting Infernal bago pa yun makalapit, at tuloy-tuloy na pamamaril ang binibitawan ni Juggernaut dun. Natutuwa si Scop dahil gumagana yun, kaya tuloy lang daw ni Juggernaut ang pag-hammer dun, samantalang sinasabi naman ni Fairy na kung hindi ma-take down ng mga tao ang higanti, hindi mag-progress ang ritual, at mas kailangan pa nila ng mas malakas na firepower kesa sa binibitawan nila. Sa oras na yun, may bagay na papunta sa kanya, kaya nagulat siya, at mukhang alam na niya kung sino yun. Si Arrow yun, at nagpapaulan yun ng mga atake sa kanya. Hindi tumatama ang mga atakeng yun kay Fairy, kaya hindi yun makapaniwala na si Arrow ang umaatake sa kanya, dahil masyadong clumsy daw ang mga atake nun. Halos hindi niya nga iniiwasan ang mga atakeng yun, kaya natanong niya kung anong binabaril ni Arrow. Sa oras na yun, merong mga tumatalon sa panangpana ni Arrow, at si Show yun na sinabi na quite perfect ang mga shots. Gayunpaman, ginamitan siya ng powers ni Fairy, kaya nagulat siya, dahil pinahulog siya nun. Tapos, muling pamana si Arrow, at papunta yun sa direksyon ni Show.
Ginamit yun ni Sho para maka-recover at tumalon-talon na ulit siya papunta kay Fairy. Sinubukan niyang i-slice ang ulo ni Fairy, pero hindi man lang yun kumurap, at muli siyang pinatalsik noon ng sobrang layo. Ni-reveal na ni Fairy ang buong katawan niya, at sinabihan niya si Sho na dapat hinayaan nun siya na protektahan yun, kaya ngayon, mahulog daw sa stratosphere si Sho. Yun na nga mismo ang nangyari, at muling pumana si Arrow, at nag-curve ang panyana nun, para suportahan si Sho, na hindi niya kailangan ng grace ng Evangelist para sa gagawin niya. Sa kabilang banda naman, may projectile na papunta kay Fairy, at sa isang iglap, nahiwa sa gitna ni Sho ang katawan niya. Sa kabilang banda naman, tuloy ang kaguluhan sa may port, at banda kung saan nagkasunog, ina-evacuate ng mga firefighters ang mga tao, pero mukhang may ikinagulat ang mga tao. Nasa may port na ang higanteng Infernal, at binubuksan nun ang bibig nun para umatake muli. Tila alam na ng mga tao kung anong mangyayari, at umatake na nga ang Infernal. Walang nagawa ang mga tao dun, at nakita yun ni Kurono mula sa kung nasaan siya. Mas dumami ang sunog sa port dahil dun, at nabanggit ni Kurono na madami daw ang namatay. Gayunpaman, sa gitna ng mga usok, merong mga umuubo, at napansin yun ni Kurono, at nakita niya na meron pa ring mga buhay. Sa oras na yun, dumating na si Captain Pan, at tinatanong niya kung okay lang ba ang mga tao. Sinabi din niya na masaya siyang nakaabot daw siya, at pumunta na ang mga tao sa shelter bago mag-wear off ang defense buff, kaso para sa taong kinakausap niya, useless daw yun. Natataka naman ng ibang tao kung ba't buhay pa sila, at ika ni Pan na hindi sila dapat mag-suffer mula sa init, kaya umalis na sila habang may oras pa. Nagpasalamat sa kanya ang mga tao, at sinabi niya na lahat ng mga citizens ay accounted for, at wala daw namatay. Dagdag pa niya ang mga taong directed sa shelter ay okay din, kaya nasabi ni Ogun na ibig sabihin daw noon na walang namatay, at ayon kay Karen that's how the fourth does it daw. Tinignan nila ang higanteng Infernal sa harap nila, at ayon kay Pan, nasa tubig daw ang kalaban kaya kailangan nila ng taong lumilipad para ihatid ang last rites, at ika ni Karen na department daw yun ni Ogun, na sinabing iiwan na yun sa kanya, at i-buff na lang dat siya ni Pan. Sa oras na yun, inatake ni Juggernaut ang Infernal, kaya sinabi ni Pan na kumilos daw si Ogun sa gitna ng mga at-8 ni Juggernaut, at sagot ni Ogun na Roger that daw. Sumugod na siya, at inikutan niya ang Infernal. Nabanggit niya na ang laki nun, at pinipituhan na siya ni Pan, na sinasabihan si Karen na maghanda, at sagot nun na handa na siya kapag handa na ang captain. Sa kabilang banda naman, natutuwa si Ogun dahil sa buffs ni Pan, at sinusuportahan din siya ni Karen. Gamit nun ang scale shield skill, at ika naman ni Ogun na at it din ang tropa niyang si Karen. Tapos, ginamit niya ang Flamey Ink, at sinabihan siya ni Scop na atakihin ang kaliwang shoulder, at ika ni Juggernaut na dun daw dapat heaviest ang damage. You got it Juggernaut, sagot ni Ogun, at yun na nga ang inatake niya gamit ang fourth force dunk. Tuwang-tuwa ang ibang firefighters dahil dun, at may nagsabi pa nga na si Ogun daw ang star rookie ng Company 4. Dahil dun, nalaman ni Captain Honda na nandun din ang 4th, at sa kabilang banda, nagyayabang si Karen sa Company 2 na yun daw ang Ogun ng Company 4, samantalang sinasabihan naman ni Pan si Ogun na i-keep it up lang, at isunod namang ang left leg, at pigilan ng Infernal sa pag-atake. Ayon naman kay Kurono, ngayong tinitignan niya ng malapit ang Infernal, sobrang bugged up na nun, at siguro mapapasalamatan niya daw ang Company 2 para dun. Well then, ika niya, at meron na siyang ginawa sa Infernal, bago tumalon palayo. Sa kabilang banda naman, tinatanong ni Honda si Oguro kung anong ginawa ni Kurono sa higanteng Infernal, at sagot ni Oguro na suspecha niya na may nahanap si Kurono na pwedeng mabuli nun. Dagdag pa niya na hindi daw pwedeng pakitaan ng kahinaan si Kurono, dahil pag pinakitaan yun ng kahinaan ng kahit na isang beses, wawasakin ka nun, at yun na ang ginawa nun sa Infernal. Sumabog ang pira-pirasong mga parte ng Infernal dahil dun, na ikinagulat ni Ogun, at ikanya na yun daw pala ang lalaking tinatawag na The Maddest, ang nickname ni Kurono, at something else nga daw yun. Tapos, may nakita siyang katawan na lumulutang sa likod ng Infernal, na ikinagulat niya, at nagtaka siya kung si Shinra ba yun. Dahil dun, sinabihan niya si Captain Pan tungkol dun, at tinanong nun kung bakit nandun si Shinra. Ayon naman kay Kerem, sinabi na nga niya,
dahil ang Company 8 daw ang kalaban, at walang duda na ang higanti ay kagagawan din nila. Gayunpaman, sinabihan siya ni Ogun na mali siya, dahil nandun daw si Shinra para pigilan ang higanti tulad nila. Tapos, humingi si Ogun ng permiso mula kay Pan na i-rescue si Shinra, at pumayag naman yun. Kaso, nangatwiran si Karen na demonyo daw si Shinra, at pinatay nun ang pamilya nun, pero pinituhan siya ng captain, at ikanya na tama yun, na walang iniiwang tao ang Company 4. Tapos, sa sumunod na eksena, pumunta na si Ogun kay Shinra, at mukhang may napansin siya. Yun ay isang projectile na nasa may harap niya, at nagland dun si Sho, na iniisip na parang hangin daw ang pagkat niya sa katawan ni Fairy. Buhay pa kasi yun, na may seryosong tingin, kaya natanong ni Sho na ilang powers ba meron si Fairy, at hindi lang daw ba paglipad ang power nun. Natanong din niya kung pwede mag-cast ng illusion si Fairy mula sa form nun. Sa oras na yun, unti-unting pinagbalik ni Fairy ang katawan niya, kaya tinanong siya ni Sho kung ginawa niya bang invisible ang parte ng katawan niya. Binalika naman niya ng tanong si Sho kung hindi ba daw yun bother, ang pagtalon-talon ni Sho sa mga arrows. Pagkaapos niya sabihin yun, tumalon muli si Sho, at ikanon na minamanipulate din ni Fairy, kaya paano nun mapapaliwanag yun? Mukhang nagulat naman si Fairy na nagpapakita si Sho ng interest sa kanya, at pinaliwanag niya na lahat ng mga bagay ay nag-i-exert ng pull sa isa't isa, at nagpaposes ang mga yun ng gravity. Law absolute daw yun, ang law of universal gravitation. Dagdag pa niya na ang gravity ng katawan ay correspondent sa mass dun. For example, ang isang bowling ball ay mas malaki sa isang tennis ball, kaya mas malakas ang gravity nun. Ang body daw na mas malaki ang mass ay nag-a-attract ng body na mas onti ang mass, kaya lahat ng mga bodies sa Earth ay attracted sa surface nun dahil sa laking difference sa size. Tapos, sinabi ni Fairy na ang power niya ay gamitin ang Adala Burst, kung saan tinatamper niya ang law na yun, at kinokontrol niya ang gravity. Dagdag pa niya na kinocompose daw ng atoms ang matter, at sa mga atoms na yun, nag-apply siya ng heat, tas sa pamamagitan ng Adala Burst, nilalakihan niya ang mga mass ng mga bagay, at kaya niyang i-amplify ang mass nila as he pleases. Kung ang isang body daw ay may parehas na mass sa Earth, lulutang yun, at sa pamamagitan ng pag-adjust ng lakas, possible pa nga na ihulog ang isang body sa langit. Tila nagulat naman si Sho na may Adala Burst din siya, kaya tinanong siya nun kung meron ba siya nun, at sagot niya na oo daw, dahil hindi lang daw ang pillars ang kayang mag-wield ng Adala Burst. Habang unti-unting nagdi-disappear, sinabi ni Fairy na worthy sana siyang guardian para kay Sho, kaso ni-refuse siya nun, at hinayaan daw sana siya nun na protektahan yun. Dagdag pa niya na umalis daw si Sho sa duty nun, at binetray nun ang evangelist, at ngayon, mas malala pa yun sa poor lost child. Para kay Arrow naman, isang duwag yun na tumatago at pamapana mula sa ligtas na lugar. Kung siya daw ang naging guardian ni Sho, hindi makakalampas ang mga bagay na yun, at mukhang naalerto si Sho, dahil pamana na muli si Arrow. Tumalon-talon siya sa mga pana, at tinatanong niya si Fairy kung nasaan yun. Sagot ni Fairy na isettle daw ni Sho ang sarili nun, at panoorin ang pagsimula ng cataclysm. Tila nagulat si Sho sa oras na yon dahil nagpluplummet na pababa ang katawan ni Shinra, at nag-aalala na din si Ogun. Nakita niya na biglang may kumuha kay Shinra, at inakala niya na nag-disappear yun, pero nakita niya yun sa may port na katabi si Sho, at tila na-recognize niya yun. Sa kabilang banda naman, ginaisang na ni Sho si Shinra, at tinatawag niya yun na kuya. Gayunpaman, hindi yun nagigising, kaya napapaisip siya. At nung hahawakan na niya ang kuya niya, tinawag ni Ogun ang atensyon niya. Pagkalang noon, tinanong siya noon kung okay lang ba si Shinra, kaso bigla siyang naglaho, kaya nagtaka si Ogun. Tapos, damako naman tayo sa laban ni Kurono at ng higanteng Infernal, at tuloy lang sa pag-atake si Kurono, kaya unti-unting nawawala ng body parts ang Infernal. Tila gumagamit si Kurono ng isang napakahabang espada, at ikanya na sa wakas, weak enough na ang Infernal na pwede na siyang magpakasaya. Sa oras na yun, umatake muli ang Infernal, pero tuloy lang si Kurono sa pagsugod niya. Isang mega slash ang binanat niya sa Infernal, at halo-halo ang reaksyon ni Scop, Juggernaut, Captain Pan, Karen, Ogun, Captain Honda, at Oguru, na inatutuwa, proud, at gulat.
Wasak ang infernal dahil sa ginawa ni Kurono, at naging itim na spot na lang yun sa gitna ng tubig. Ika naman ni Juggernaut na naging dissolved na lang yun, pero mukhang may nangyayari sa nag-dissolve na katawan nun. May lumabas mula roon, at yun ay isa na amang higanteng pillars. Sa taas nun, nandun si Fairy, at sinabi niya ang mga salitang, "O flames of Adala, may you set this world alight." Dahil dun, may mga apoy na lumabas mula sa tower na yun, at nagising na si Shinra. Gayunpaman, mukhang nasa Adala siya, kaya nagtataka siya kung nasaan siya, at mukhang kilala niya ang taong nakikita niya dun, na natutuwa siyang makita. Nagtaka naman si Shinra dahil sa nakita niya. Nag-Adala link ito sa hindi niya inaasahang tao. At yun ay ang white-clad member na ngayon na si Inka. Kumaway naman ito sa kanya at bumati ng long time no see. Nang tanungin ni Shinra kung bakit siya nandun at kung bakit sila nag-link sa isa't isa, sagot nitong hindi niya daw alam ang detalye. Pero parang hinimite daw ito or something. Inalala naman ni Shinra ang ginawa niyang pagpigil sa pag-atake ni Juggernaut. Sinabi ni Inka na sa pagitan nun at nang pa-emerge na pillar, ang link daw sa Adala ay mas naging malakas. Nabahala naman si Shinra dahil simula na daw ang cataclysm, pero wika ni Inka, prologue pa lang daw ito. Na-curious naman si Shinra ano nga ba daw ang cataclysm. Hindi ba daw may nalalaman ito? Ngunit sagot ni Inka na in the dark din siya. Isa pa, unang cataclysm niya yun. Nabanggit naman ni Shinra ang kakayahan nitong makita ang hinaharap. Kaya naman, dapat ay alam na nito ang mangyayari. Nagulat naman si Inka at sinabing, hindi ba daw siya at ang mga kasamahan nito sa 8th ay biglang nagpakita upang patigilin ang cataclysm. Assuming na mangyayari na ito soon. Dagdag nito, ang tanging hinaharap na nakikita niya ay ang garatisadong mangyayari. Kaya naman, sinabi nitong hindi niya pa alam kung ano ang paparating. Na-bring up naman ni Inka na hindi ba daw kaya nitong makita ang past kapag bumilis ito higit pa sa light speed. Kung titignan daw nito ang pangyayari bago pa ang cataclysm, baka makita niya daw ano ang mangyayari next. Nagulat naman si Shinra sa sinabi nito at napaisip kung kaya niya bang gawin yun. Hindi man daw nakikita ni Inka ang nakaraan, pero kaya daw nitong ma-predict ano ang mangyayari next. At aniya, titignan daw nito ang nakaraan. Kaya naman, kumapit ito sa likod ni Shinra at hiniling na isama siya nito. Hindi naman inasahan ni Shinra yun. Pero wala na daw silbi na lumaban pa ito, wika ni Inka, dahil mangyayari naman daw talaga yun. Hindi na nga sumagot pa si Shinra dito. Na-excite naman si Inka at sinabing super light speed time. Ililipad niya daw siya sa nakaraan. Dinadagdag pa nito mai-inlove din daw siya sa kanya. Gulat na gulat naman si Shinra sa sinabi nito. Ngunit wika ni Inka, nakikita niya na daw ito. Mahuhulog ito head over heels para sa kanya. Pinatitigil naman ni Shinra ang pagsisinungaling nito. Kahit daw siya ay hindi kayang makita ang flames ng love, kaya tigilan nito ang pagsasalita ng mga ganong stupid na bagay. Isa pa, huwag din daw itong malalaglag. Natawa lang si Inka dahil sa response nito. Kumari pa na nga si Shinra at sinubukan ang suggestion nitong bumalik sa nakaraan. Nag-concentrate si Shinra at inisip na dapat niya lang ma-surpass ang lightspeed at dumiretso sa nakaraan. Nag-travel sa kawalan ng dalawa at na-curious si Inka kung saan na sila napunta. Paglilinaw naman ni Shinra, yun daw ang mundong mapupuntahan nila kapag lumampas sila sa lightspeed. Nag-turn na kasi into particles ang mga katawan nila. Ilang saglit pa, na-reach na nila ang end nito at nagulat sila nang makita ang pre-cataclysm world. Nanlaki ang mga mata ni Shinra dahil yun ang inasahan nilang nakaraan. Isang Tokyo na gaya ng kanila, punong-puno ng tao. Yun lang, walang spontaneous human combustion. Busy ang lahat sa kanya-kanya nilang buhay. Nablangke si Shinra dahil sa nakita nito. Wika nila, mukhang mga tao daw ang mga creatures na yun. Na-overwhelm si Shinra doon. Hindi ito makalok-away sa mundong nasa harap niya. Na-consume siya ng labis na pangamba, na ma-shred o ang mga blind beliefs niyang inassume ay sanity. Hindi daw nito mapigilan ang powerful sense ng nausea. Tila na-possess siya or something, habang nilalabanan nito na makip ang madness in check. Lumipat naman bigla ang eksena sa view ng ceiling, habang nakahiga ng kama si Shinra at nakatali ang buong katawan. Bakas ang pagkabahala sa mga mata nito. At ayon sa balita mula sa TV doon,
3 buwan na pala ang nakalipas mula ng initial appearance ng first pillar. Ngayon, isang bagong pillar na naman daw ang nagpakita, ikalima sa mga structure na nag-emerge. Habang nakahiga, hindi naman makapaniwala si Shinra sa narinig nitong ikalimang pillar na yun. Pilit naman itong pumiglas, pero nakakakandado ang mga kamay niya at mahigpit itong nakatali sa kama. Hindi naman ito maintindihan kung bakit hindi siya makagalaw at kung bakit siya nakakadena doon. Nang marinig nito sa balita ang tungkol sa ikalimang pillar, gulong-gulo siya dahil sa isip-isip niya, isa pa lang naman ang merong pillar. Pilit nitong iniisip ano ba raw ang nangyayari. Na-curious ito saan na siya napunta. Muli, inalala nito ang scene na nakita nang bumalik sa nakaraan at inisip kung panaginip lang ba ang Adololink na yon. Na-curious ito kung nasaan na siya, at kung ano ang nangyari next sa kanya. Nakuha daw ba siya ng mga white-clad at tinali doon? Inis naman ito at pilit na pumipiglas sa pagkakatali nito. May nakarinig naman sa ingay nito mula sa labas at inisip nilang gising na siya finally. Napatingin tuloy si Shinra sa pinto upang alamin sino ang nasa kabilang side nun. Sino daw kaya ang gagawa nun sa kanya at magla-lock up sa kanya sa ganong klaseng lugar? Bumungad dito sina Captain Obi at Hinawa na nagsabing, wag daw itong manlaban at kailangan niya lang kumalma. Laking gulat ni Shinra nang makita silang dalawa. Napakarami nitong katanungan sa pangyayari. Aniya, pagkamulat niya ng mata niya ay nakakadena na lang siya bigla. Nagmakaawa itong sabihin nila ano ang nangyayari at pakawala na siya. Napahawak na lang sa ulo si Captain Obi at tinanong ano daw ang nangyari dito. Napatigil naman si Shinra dahil dun. Wika ni Obi, simula daw nang magpakita ang first pillar, tila naging ibang tao na ito. Hindi naman maintindihan ni Shinra ano daw ang ibig sabihin nito. Sumilip naman din sa kwarto si Arthur na nag-comment lang na bumalik na daw pala ito. Napatingin naman silang lahat sa kanya nang tanungin nito, saan daw nagpunta si Shinra. Naguluhan naman ito sa tanong niyang saan. Finally, tinanggal na nga nila ang mga gapos sa kamay at paa nito dahil mukhang nag-settle down na daw siya. Mukhang wala din daw siyang memorya sa kung ano man ang naganap. At yun ay marahil bumalik na daw ang dating Shinra. Nang mapatanong sila ano ang ibig sabihin nito sa bumalik na. Paglilinaw ni Arthur, yun na mismo yun. Lately, siya raw si Shinra pero hindi ang Shinra na kilala nila. Na-curious naman si Captain Obi kung si Amaterasu daw ba ang damali dito. Pero sa tingin ni Arthur ay hindi. Someone daw na hindi niya kilala yon. Until today, si Shinra ito pero hindi siya. Blankong-blanka naman si Shinra dahil dun. Pagkatingin nito sa salamin, nagtaka siya sa kung ano ang nangyari sa ulo niya. Hindi niya matanggap ang itsura niya ngayon, at tinanong bakit daw may piercing ang tenga niya. Ano daw ang nangyari sa precious nitong itim na buhok mula sa mama niya. Inobserbahan naman siya ng mga kasama niya, at yun daw exactly ang point ni Arthur. Sa tingin nga din ni Hinawa na siya na ang dating Shinra. Lumapit naman si Shinra kay Obi at tinanong kung sino daw ang nagbigay sa kanya ng wannabe gangster lukang na buhok. Meron daw ba siyang ideya kung gaano ka-immature at nakakahiya ang itsurang yon? Sagot naman ni Obi na siya daw mismo ang gumawa nun sa sarili niya. Pinakakalma niya ito at sinabing, hindi naman daw ganun kasama ito. Napakamot ulo na lang si Shinra dahil hindi niya daw maaalala yun. Ano daw ang problema sa kanya at bakit niya yun ginawa? Kapag binal ika niya raw yun, alam niya sa sarili niyang iisipin niyang idiot siya. Gaya na lang daw ng mga taong basta-basta sumusunod sa mga fad nang hindi nag-iisip at na-shund up na mukhang ridiculous. Parang kapag lalabas daw ito at bibili ng mga stupid clothes at iniisip na hot siya, pero ang ending mukha lang itong tanga. Ang mga tao daw na nagel you look back at nag-iisip na sobrang lame nito ay usually, still lame. Hindi naman maintindihan ni Obi ano ang ibig niyang sabihin, pero iba-iba daw ang lahat. Tinanong naman ito ang captain niya kung nagkulay na daw ba ito ng buhok o nag-pierce ng tenga. Sumagot naman itong hindi at weird daw yun kung ganon. Sagot ni Shinra. Kinausap naman ni Obi si Hinawa at sinabing, hindi nga daw ito ang Shinra na nakasama nila lately. Sa tingin ni Hinawa, na nawala nito ang composure at bumalik ang dating Shinra. Napa-facepalm na lang si Shinra nang ma-realize na nawalan siya ng oras at hindi ito naging siya. Tinanong tuloy niya kung naging anong klase daw ba siya. Pinaliwanag naman ni Obi na para daw itong nagkaroon ng late onset period ng teenage rebellion.
Dagdag ni Hinawa, medyo harsh daw ito. Nahiya naman si Shinra dahil dun, at humingi ng oras mapag-isa. Tumalikod ito at sinabing, aayusin niya muna daw ang buhok niya at mag-iisip. Naligo naman muna ito at inisip na bigla na lang nawala ang memorya nito. Na-curious itong may personality na nag-take over sa buhay niya nang hindi niya nalalaman. Binati naman ito at nilapitan ni Vulcan. Aniya, nahirapan daw itong makuha ang tamang kulay ng buhok niya, tapos ngayon ibabalik niya lang sa dati. Napakamot ulo naman si Shinra dahil clueless pa din ito. Napatanong tuloy si Vulcan kung hindi niya daw ba naaalala. Hindi niya daw alam paano sasabihin dito, pero hindi na daw niya matatanggal ang mga tattoo. Napatanong naman si Shinra ano daw yun. Nilinaw ni Vulcan na ang tinutukoy niya ay ang mga tattoo sa legs niya ay hindi daw maalis. Muli, hindi naman maproseso ni Shinra ano ang sinasabi nito. At nang finally mag-sink in na, napasigaw na lang ito dahil dun. Napahagulgol ito nang makita ang mga tattoo sa katawan niya. Tinanong niya bakit daw ginawa ni Vulcan yun sa kanya. Sagot naman nitong, siya daw mismo ang nag-request nun sa kanya ng maraming beses. Nanalangin naman si Shinra na sana ay mabalik ang precious body na ibinigay ng nanay niya sa kanya, sabay wika ng Latem. Napangiti naman si Vulcan dahil bumalik na daw ang dating Shinra. Aniya, si Arthur daw ang nakapansin kaagad na may something na hindi tama dito. Naintindihan niya rin daw ano yun. Nagtaka naman si Shinra doon at sagot lang nitong, siya pa din si Shinra. Tuwang-tuwa naman si Shinra at nagpasalamat sa Diyos dahil sa mabubuti daw na kaibigan. Pero ilang saglit lang, naging awkward ang dalawa sa isa't isa, at sinabi ni Shinra na hindi niya daw kaibigan nito. Bigla namang nagpakita si Licht dito, bagay na ikinagulat ni Shinra. Wika ni Licht, mukhang may valuable experience na naman daw ito at nais niyang marinig yun. Nagtataka naman ito sa kung ano ang sinasabi niya. If anything, siya daw ang may mga katanungan. Nang maging unconscious daw ito, nakita niya ang nakraan, at in the meantime, 3 buwan na agad ang lumipas. Wala daw itong ideya sa kung ano ang nangyari. Nang tanungin ni Licht kung wala ba itong memorya beyond ng paghinto sa pillar, at sagot nitong tinignan niya lang daw ang nakaraan. Then pagkamulat ng mata, ito ng present. Ano daw ba ang nangyari? Ang colored hair, piercing, tattoo, ang normal na Shinra daw ay hindi gagawin yun. Tama, sagot ni Arthur. Ang Shinra daw na yun ay hindi siya. Pero wika ni Licht, hindi lang daw ang tattoo, piercing at fashion choices nito ang unusual behaviors na ipinakita niya. Na-curious naman si Shinra dito. Sinabi ni Licht na gumawa ito ng mga bagay na ang dating siya, ay hindi gagawin. Mga problematic behavior na indirect violation daw sa mga order. Napatanong naman si Shinra kung ano ang tinutukoy niyang problematic behavior. Ano daw ba ang mga yon? Dagdag ni Licht, mga bagay daw na hindi dapat gawin. Kinabahan naman si Shinra dahil sa sinabi nito at huwag niya daw itong takutin ng ganun. Kaya naman, sinabi ni Licht na sinaktan daw nito ang sister. Laking gulat naman ni Shinra dahil sa revelation nito. Sa loob, pinanunood naman ni Hinawa at Captain Obi ang balita. Wika ng anchor, nitong nakaraang 3 buwan, simula daw nang lumitaw ang misteryosong pillar mula sa ilalim ng karagatan, nagkaroon na ng increasing problems ang mga local stores sa mga hoarders na umuubos ng mga stock nila. Napatanong naman si Obi kung ano ang point para mag-hoard sila. Sa tingin naman ni Hinawa na nagpapanik daw sila at maaaring confused. Sa mga ganong pagkakataon daw kasi, ang tunay na nature ng mga tao ay lumalabas. Agree naman ang captain dito at confused nga daw ang mundo. Walang duda dun. Pumasok din doon si Licht na sumangayon din sa kanila. Ang kaibigan daw nilang si Shinra ay nasa similar state din ng confusion. Inexamine niya daw ito at ang personality niya ay parang same ng dati, gaya lang daw ng original na Shinra. Nabahala naman si Obi at tinanong kung ang tinutukoy ba nito ay may split personality siya. Paglilinaw ni Licht, bilang researcher, hindi niya pa daw naobserbahan yun dati. Wala na daw siyang ibang description na maisip pa sa sitwasyon nito, bukod sa multiple personality disorder. Ang identity's behavior daw ay incompatible kay Shinra. Kaya naman, ano pa daw ba ang maitatawag dito kung hindi abnormal psychology? Na-curious naman si Obi kung dahil daw ba ito sa Adala Burst. Nabanggit daw ni Shinra na during nung time na nagkaroon siya ng memory lapse, nakasaksi ito ng isang kakaibang panaginip.
Gamit ang Adala link, naobserbahan daw nito ang nakaraan, bago pa ang nangyaring cataclysm. Ibig sabihin ba daw nito ay na-mess up siya dahil sa nakita niya? Tanong ni Obi. Sagot ni Licht na maaaring may koneksyon. Gayunpaman, din-ideal pa din daw ni Shinra ang confusion. Sa tingin niya, kapag pinilit nilang malaman ang lahat-lahat sa kanya at once, ay mas magwa-worsen ang mga bagay-bagay. Nang tanungin ng captain kung nasaan daw ito ngayon, sagot niyang kasama si Arthur. Since naiintindihan daw ni Arthur ang abnormality dito ngayon, sa tingin niya ay makakapag-relax at open up si Shinra sa kanya. Sa labas naman, makikitang magkasama nga ang dalawa. Naspoten daw kasi ni Arthur ang nest ng griffin sa puno na yun. Sinabi naman ni Shinra na same old Arthur pa din ito. Sa isip-isip niya, idiot pa din siya at walang pinagbago. Ang reality ay still reality. Gayunpaman, napapatanong ito kung ang mundong nakita niya ba sa panaginip niya ay realidad. Buong akala daw nito na kapag bumalik siya, makikita nila ang mga tao na gaya nila, na namumuhay ng mapayapa. Gayunpaman, nang alalahanin niya ito, naisip niyang wala raw pagkakaparehas. Nabahala naman si Arthur nang makitang mag-space out ito, kaya tinanong niya nasaan na naman daw siya. Habang nakatulala, napatanong naman din siya kung nasaan nga ba daw siya. Sagot naman nitong Adala, nang mawalan daw siya ng malay, para daw itong nanaginip. Tinanong naman ni Arthur kung ano daw ba ang nakita nito at sobra siyang disturbed. Totoo mang bumalik ang dating siya, pero still, kakaiba pa din daw ito. Nabanggit naman ni Shinra ang nakaraan, isang mundong beyond daw sa imagination. Napaupo na lang ito doon sa gilid at inaming nakita niya ang nakaraan. Na-curious naman si Arthur kung may nangyari daw ba dun o something na kakaiba. Sagot naman nitong, hindi pa daw sapat ang strange para ipaliwanag ang nakita nito. Napatahimik na lang si Arthur dun, pero wika ni Shinra, teka lang daw at hindi pa din ito nagme-make sense sa kanya. Hiniling nito na iabot sa kanya ang stick at ido-drawing niya daw ang picture. Nagulat naman si Arthur sa request nito at nais na gawin. Gayunpaman, inabot niya pa rin ito at ginamit nga ito ni Shinra upang gumuhit sa lapag. Nag-drawing ito ng isang lalaki, at tinanong si Arthur na kapag nakikita niya daw yun, ano ang naiisip niya. Sagot naman nitong, mukhang drawing daw ng bata. Pero ang ibig sabihin ba daw ni Shinra ay mukha ba itong tao sa kanya? Hindi naman masundan ni Arthur ano ang pinapanto nito. May mata, ilong, kamay, nakakatayo gamit ang dalawang binti. More or less, mukhang tao nga daw. Exactly, wika ni Shinra. Ayun daw ang itsura ng mga tao sa nakaraan. May mata, dalawang paa at lahat ng features na meron ang mga tao. Bakas ang pagkabahala sa mga mata nito nang pagkumparahin ang tao daw sa oras nila at ang picture na yun. Sinabi nitong, parehas mang tao ang nasa past at ang nasa present, pero magkaiba daw ito. Muli, hindi naman maintindihan ni Arthur ang point nito. Paglilinaw ni Shinra, nang mangyari ang cataclysm, 250 years ago, nabago daw nito ang very structure ng mundo. Ang sinasabi niya daw ay, ang Great Cataclysm ay hindi ang cataclysm na iniisip nila. Na-budget din daw ni Licht na maaaring may makuha sila mula sa weird stuff sa Chinese Peninsula. Sa tingin naman ni Shinra ay may kinalaman din doon si Scop. Aniya, hindi naman dapat nag-exist ang mga nagsasalitang hayop. Ang nangyari daw noon ay nangyayaring muli. Dagdag ni Arthur, nasa countdown na sila papuntang cataclysm. Ano daw ba exactly ang mga nangyari nitong nakaraang 3 buwan? Tanong ni Shinra. Paano daw nangyaring 5 na ang pillar ngayon? Ano daw ang nangyari sa Tokyo nang mag-pass out ito? Hindi pa din ito makapaniwalang may tattoo na siya sa paa ngayon. Ano daw ba talaga ang nangyari sa kanya nitong 3 months na lumipas? Nakwento ng lahat na may another personality na nag-take over sa kanya, pero sino daw siya naging? Alam naman niyang naiintindihan ni Arthur ang mga pangyayari, kaya tinanong niya ano ba daw sa tingin niya ang nangyari sa kanya. Tumahimik muna si Arthur bago sinabing, naaalala niya daw ba noong nag-day training sila. Hindi naman makita ni Shinra ano ang connection nun. Dagdag ni Arthur, ang tawag daw sa kanya noon ay Shinra Kusakabe, the matricide. Ang devil na may crooked smile. Nainis naman si Shinra kung ano ba ang pinapanto nito. Naghahamon daw ba ito ng away? Sinabi naman ni Arthur na wala na daw silang ibang ginawa nitong nakaraang 3 buwan kung hindi ang maglaban.
Naging garbage waste of space daw kasi ito na nag-piss off sa kanya more than usual. Kaya naman, bilang knight, hindi nito matanggap ang existence niya. Hindi naman nakasagot si Shinra dito. Ipinaliwanag niya si Shinra bilang cold-blooded, cruel, violent at waste of space. Lahat daw ay hindi alam ano ang gagawin dito. Gayunpaman, meron daw siyang nalalamang isang bagay sa bastard na yun. Sigurado siya kung sino ito. Na-curious naman si Shinra dito. Sinabi ni Arthur na siya daw ang kung ano ang usap-usapan noon. Ang Shinra Kusakabe the Matricide. Ang tinatawag nilang devil. Hindi naman masundan ni Shinra ano ang punto nito. Kaya't ipinaliwanag ni Arthur na nitong nakaraang mga buwan, siya mismo ang taong sinasabi nila sa mga rumors. Ang Shinra Kusakabe na bulong-bulungan noon. Nablangka naman si Shinra dito. Sa tingin daw ni Arthur ay hindi niya alam ang tungkol dun, pero meron daw usap-usapan na kumakalat that time. May mga tattoo daw sa buong katawan si Shinra. At ang mga tattoo na flames sa legs nito ay para i-celebrate nito ang pagpatay niya sa nanay niya. Nabahala naman si Shinra dahil sa narinig nito. At yun nga daw ang naging siya, wika ni Arthur. Wala daw masyadong alam si Arthur tungkol sa Adala. Pero basically, para daw itong Adala na Shinra. Nabanggit naman ni Shinra na maaaring doppelganger. Hindi ba daw yun ang sinasabi ni Lick? Hina-hijack ng mga doppelganger ang mga tao. Sa tingin naman ni Shinra na another na Shinra yun mula sa Adala. Ipagpalagay na nga daw nilang, siya ang doppelganger mula sa Adala nitong nakaraang 3 buwan. At siya ay parang kung ano ang sabi-sabi tungkol sa kanya. Kung ganon, ano daw ba talaga ang Adala? Bigla namang may maririnig na nag-uusap sa likod. Tinanong ng isa kung okay lang ba daw siyang mapag-isa, at sumagot itong oo at nagpasalamat sa concern niya. Napatingin naman si Shinra dahil sa pamilyar nitong boses at yun pala ay si Sister Iris. Nang kamustahin niya si Shinra, nabahala naman ito nang makita siya. Kitang-kita ang pasa nito sa may bibig, kaya't hindi at ease si Shinra dahil dun, at sumagot lang na sister. Nang magkaharap na sila, lumapit naman dito si Iris at nag-obserba. Sa tingin niya, parang siya na nga daw ang dating Shinra. Sobrang saya niya daw nang marinig yun. Nang mapansin naman ni Shinra close-up ang pasa nito, nag-sorry siya dahil sa ginawa niya. Sagot naman itong naiintindihan niya daw at nais niya itong makausap. Dahil dun, iniwan na sila ni na Arthur upang mapag-isa. Nang umupo si Sister Iris, lumipat naman ito sa harap niya at yumuko upang humingi ng tawad. Sobra-sobra ang paghingi nito ng paumanhin dahil sa nagawa niya sa kanya. Nagulat naman si Iris dito at hinawakan siya sa balikat. Nakiusap itong itaas niya daw ang ulo niya. Nakatulong daw ito sa kanya noon. Whether naaalala niya pa yun o hindi. Dagdag nito, hindi niya daw siya sinisisi. Dahil dun, umupo na nga sa tabi nito si Shinra at tumambay muna sila doon. Hindi ba sobrang tahimik, wika ni Iris? Meron daw usap-usapang kumakalat. Sabi nila, simula nang lumitaw ang strange pillar, nagsimula na din daw ang cataclysm. Tinanong naman ni Shinra kung malaki daw ba ang pinagbago ng mundo, simula nang mawala ito. Sagot naman niyang, oo daw. Maraming mga bagay na ang nagbago, bagay na ikinagulat ni Shinra. Dagdag nito, sa bawat pillar na lumilitaw, mas lalo daw nagbabago ito. Hindi naman daw maaalala ni Shinra, pero bakit niya daw siya hinampes? Sasabihin daw sana niyang wag na nitong alalahanin yun, pero alam niyang nababahala siya dahil dun. Sobrang bait daw nito, kaya naman, tinanong niya kung naalala ba nito ang araw na pumunta sila sa baptismal church. Nang sinabi ni Shinra na oo, pinaalala ni Iris na nangako ito sa kanya. Kung meron daw bumabagabag sa kanya, sinabi niyang sa kanya siya unang lalapit. Hindi inasahan ni Shinra yun na biglang na-curious, ano daw ang nangyari sa kanya. Hindi naman alam ni Iris paano sagutin yun. Sa tingin niya, dapat ay ipaliwanag niya muna daw ano ang nangyayari sa mundo. Mas naging common na daw ang spontaneous human combustion sa Empire simula nang lumitaw ang strange pillar. Nakakalungkot daw yun, pero hindi lang ito. Lalong nagiging malakas ang mga second at third generations. At sa tingin daw ni Habana at Likyun ay dahil ang mundo ng Adala ay nag-go-grow ng mas malapit sa kanila. Dinagdag pa nito, kahapon lang daw, may nagbago din sa kanya. Isinikreto niya daw ito at pinuntahan agad muna si Shinra.
Well, ang dating Shinra daw bago ang nasa harap niya ngayon. Nang tanungin naman ni Shinra ano ang tinutukoy nito, ipapakita na lang daw sa kanya ni Iris yun. Nakapag-produce ito ng flame sa daliri niya at gulat na gulat naman si Shinra dun. Medyo mahina pa daw siya, at yun lang ang kayang magawa. Napatayo naman si Shinra nang ma-realize na third generation daw ito at napabilib. Mukhang ganun nga daw, sagot ni Sister Iris. Nang masunog daw kasi ang kumbento, ang tanging natira lang ay siya at si Hinaba. At naniniwala si Hinbana na ang survival nito ay isang miracle, pero sa tingin niya, sobrang hina pa kasi ng kapangyarihan nito at hindi pa na-realize yun. Gayunpaman, dahil sa paglitaw ng mga pillar, mas lumakas na si Iris ngayon. Naging uneasy daw si Iris kaya naman pinuntahan niya agad si Shinra. Yun lang, ibang Shinra ang nakaharap nito. Inamin naman ni Iris na sobra daw siyang nababahala dahil sa mga bagay-bagay, tungkol sa kapangyarihan niya at sa sarili nito. Para daw tuloy hindi siya naniniwala sa sarili niyang existence. May feeling daw itong para siyang imitation. At nang kausapin niya daw si Shinra, at tanungin kung bakit siya nandun, bigla na lang siya nitong binigwasan at sinabihang lumayo sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Shinra sa nagawa nito sa kanya. Dinascribe daw ito bilang mother-killing devil ni Arthur. Inalala nito ang naging usapan nila at kung ano ang usap-usapan tungkol sa kanya. Pero si Sister Iris daw ay sobrang warm at gentle, nagliliwanag siya sa kanyang paligid na parang sunflower. At kung ibibigay daw nito ang description na yun sa kahit na kaninong citizen ng Empire, iisipin nilang ang pinag-uusapan daw nila ay si Amaterasu.